8 mga OFW na papunta sana sa bansang Japan na harang sa NAIA kasama ang mag-asawang Hapon at Pilipina na kanilang recruiter. Ang nasabing mga OFW ay na-recruit ng Peking Agency at pagtatrabahuin sila pagdating sa Japan bilang factory worker. Paalala ng DMW Secretary Hans Kakdak na kapag hindi dumaan sa DMW at pupunta sa ibang bansa para magtrabaho, yan ay illegal recruitment na may parusang pagkakakulong sa Pilipinas. On validation that this couple is guilty of illegal recruitment and human trafficking, we endorse the case to the NAIA Task Force and the NBI who conducted entrapment operations over the weekend. No? So hinuli po itong mag-asawang ito kasama ang 8 nating OFW na papunta sana ng Japan as factory workers. Huli sa entrapment operations ang isang Japanese national at asawa nitong Pilipina dahil sa umano'y pagkakasangkot sa human trafficking at illegal recruitment. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang mga sospek ay nag-recruit gamit ang Peking Agency na Wink Bayside Manpower Services. Sila ay nangangako ng trabaho bilang factory worker sa Japan na may sahod na 120,000 Japanese yen o katumbas ng nasa 45,000 pesos kada buwan. Subalit ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, pagdating sa Japan ay natuklasan na ang mga nirecruit ay pinagtatrabaho lang sa mga pabrika gamit ang Peking pagkakakilanlan. Mas mababa rin ang sahod kaysa sa ipinangako sa kanila. Currently, they are facing charges of qualified human trafficking and large-scale illegal recruitment. At sasampahan po ng kaso, itong dalawang ito, ayon po dun sa dalawa nating testigo. Kasabay ng pagkakahuli sa 2 illegal recruiter, nasagip ng DMW ang 8 Filipino workers na tinangkang ipuslit ng mga nasabing recruiter palabas ng bansa. Batay sa investigasyon, kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na walang kaukulang papeles ang nasabing recruitment agency at hindi ito dumaan sa tamang proseso. Pag hindi dumaan sa DMW, from the Philippine perspective, illegal yun. And our illegal recruitment laws are so strong na kapag nag-recruit ka ng walang DMW license for overseas employment, that's illegal recruitment. That's 1 count of simple illegal recruitment, at least 6 years imprisonment. Ganun kalakas ang batas natin. So from the Philippine perspective, illegal itong transaction ng mga nahuli na karapat-dapat lang na nahuli sa NAIA. Ayon sa DMW, higit 200 illegal recruitment agency na ang kanilang nahuli ngayong taon na mayroong iba't ibang modus. Kaya mahigpit na paalala ng ahensya sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Siguraduhin at i-verify sa mga lehitimong sources gaya sa Department of Migrant Workers kung totoo at legal ang a-applyang trabaho. Mahirap na din magsalita sa mga kababayan natin, ngunit hindi tayo magsasawa sa pagpapaalala na kapag pupunta kayo sa ibang bansa na na-recruit kayo na isang recruitment agency na wala kayong UEC at hindi dadaan sa DMW o Department of Migrant Workers at OWA, yan ay illegal recruitment at pwede kayo mapahamak sa ibang bansa. Pwede naman kayo dumaan sa legal na paraan at sa tamang proseso. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang mga job orders or alok na trabaho abroad ng DMW at mga legit agency. So, i-click nyo lang yung link na yon at doon nyo makikita ang mga job order or mga legit na trabaho na pwede nyo applyan papunta sa ibang bansa na hindi kayo mapapahamak. OFW ako.